Masyadong napagod si Mireya and she refused to go out today para mamasyal. Of course, kapakanan ng girlfriend ko palagi kong iniisip bro. Sagot ni Rovan mula sa kabilang linya. Hindi mapigilan ni Jonas na maikuyom ang kanyang kamao. Nag-aapoy ang mga matang napatitig siya sa matayog na villa na nasa harapan niya. Paano maatim ni Rovan na sabihin sa kanya na girlfriend daw nito ang nobya niya? Hindi niya alam kung kaibigan pa ba ang turing sa kanya ni Rovan or hindi na. Kahit kasi ang papasukin sila sa loob para sana makita si Mireya, ay mahigpit nitong ipinagbabawal. Off-limits daw ang villa sa mga outsider? Shit, sino niloloko ng taong yon? Napagod? Tanghali na tapos pagod pa din. Saka, hindi mo siya girlfriend bro, girlfriend ko siya. Galit niyang sagot dito. Lalong nag-igting ang panga niya sa sobrang galit dahil bigla na lang niyang narinig ang malakas na pagtawa ni Rovan mula sa kabilang linya. Na para bang sinadya siyang inisin nito sa pagitan ng pagtawa nito. Anong nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Galit niyang tanong dito. Jonas, hindi mo na siya nobya. Hindi mo ba napapansin? Hindi ka na niya naaalala. Hindi niya na maalalang nakaraan niyo. Seryoso nitong sagot. Hindi niya naman mapigilan ng maikuyom ang kanyang kamao. Akmang papasok na sana siya sa loob ng gate na bigla naman siyang harangan ng gwardya. Lumabas ka dyan, Rovan. Magtutuos tayo. Hindi mo pwedeng angkinin ng babaeng mahal ko. Ilabas mo si Mireya at magpapaliwanag ako sa kanya. Seryoso at puno ng galit sa puso na wika niya dito. Isang malakas na pagtawa lang din ang naging sagot ni Rovan bago ito nagsalita. Stop dreaming, Jonas. Hindi na siya magiging sayo at never na siyang magiging sayo. Hindi ako papayag dahil wala na akong balak pang ibalik sayo si Mireya. Simula nung itinuro mo ko na nobyo niya, yun na din yung pagkakataon na ibinigay mo na siya sa akin. Kaya wala nang bawian pa. Lalaki sa lalaki. Hindi na siya magiging sayo. Seryoso nitong sambit. Rovan, kaibigan kita. Parang kapatid ng turingan natin. Paano mo to nagawa sa akin? Paano mo nagawang agawin sa akin ng babaeng mahal ko? Galit niyang sagot dito. Siguro kung nasa harapan niya lang ito, kanina niya pa sinirang pagmumukha nito eh. Hindi kayang tanggapin ang kalooban niya na basta nalang agawin ito sa kanya si Mireya. Mahal niya ito. Mahal na mahal niya si Mireya. Handa akong talikuran ng pagkakaibigan natin kung kinakailangan. Mas mahalaga si Mireya sa akin kumpara sa'yo. Now, kung may plano kang guluhin ng pagsasama namin ito dito sa isla, ang mabuti pa, bumalik ka na lang ng Manila. Kayong dalawa ni Leticia, hindi ba't nag-enjoy ka naman sa babaeng yan? Bagay kayo, magsama kayo dahil kahit na anong mangyari, hindi ko basta-bastang isusuko sa'yo si Mireya. Seryosong sagot ni Rovan mula sa kabilang linya. Shit you! Galit na sigaw ni Jonas. Nakakuyom ang kanyang kamao. Wala na din siyang pakialam pa kung magmumukha na siyang tanga ngayon. Basta ang importante sa kanya, ngayon ay mailabas ang sama ng loob na nararamdaman niya sa puso niya. Jonas, tama na yan. I think kailangan na muna nating bumalik ng rest house para makapag-isip ka din. Hindi magandang idaan mo lahat sa init ng ulo. Seryoso namang bigas ni Leticia. To the rescue kaagad siya kapag mga ganitong senaryo na. Hindi niya kayang baliwalain ito lalo na't kitang-kita niyang matinding galit sa mga mata nito. Umalis ka na. Bumalik ka na ng rest house at iwan mo na ako dito. Malamig ang boses na sagot naman ni Jonas kay Leticia. Saglit na natigilan si Leticia. Kaagad na gumuhit sa puso niyang sakit. Bakit ganun? Bakit ganito na lang kadali para kay Jonas na ipagtabuyan siya? Ginawa niya naman ang lahat para magustuhan siya nito. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang ang tingin sa kanya ni Jonas sa isang lamang tau-tauhan na basta na lang itataboy kung kailan ito gusto? Jonas, wag mo naman tong gawin sa akin oh. Kakampi mo ko dito. Oo, nagkamali ka pero nasa yung pagkampi ko. Kung gusto mo, kakausapin ko si Mireya. Seryoso niyang sambit sa kabila ng sakit ng kalooban na nararamdaman niya sa ngayon. Siguro kung may award lang ng pagiging martir, panalo na siya eh. Sinalo niya na yata ang lahat ng katangahan sa mundo. At anong sasabihin mo sa kanya kapag gusto mo siyang kausapin? Ano? Palagay mo ba may maitutulong ka pa sa akin para maniwala siya sa akin na ako talaga ang nobyo niya at hindi ang lintik na Rova na yan? Halos pasigaw na tanong ni Jonas kay Leticia.
Katanghaliang tapat at nandito sila sa harap ng gate ng villa. Pareho nilang hindi ininda ang init na nagmumula sa araw, lalong-lalo na sa panig ni Jonas dahil mas nanaig ang sakit ng kalooban niya sa pagkakataon na ito. Pakikiusapan ko siya na bumalik na siya sa'yo. Magpapaliwanag ako at ipapaintindi ko sa kanya na ikaw talagang mahal niya at hindi si Rovan. Seryosong sagot naman ni Leticia kahit na ang totoo, sobrang sakit na. Kasabay ng pagkadurog ng puso niya ay ang unti-unting pagbangon ng galit sa puso niya. Nagagalit siya sa sarili niya at the same time, nagagalit din siya kay Mireya. Bakit ba napakaswerte ng babaeng yun? Pinag-aagawan ito ng dalawang lalaki, samantalang siya, isang sawi, ni hindi man lang siya kayang pahalagahan na lalaking matagal niyang mahal. Kahit nakatiting lang na pagpapahalaga, hindi niya man lang yun naramdaman kay Jonas. Nauwi sa trangkasong lahat-lahat kay Mireya. Hindi talaga nakabawi ang katawan niya sa pagod dulot ng pakikipagtalik niya kay Rovan. Nilagnat siya at buong maghapon na nakahiga lang sa kama. Samantalang si Rovan naman ay hindi maganda ugaga sa pag-aalaga sa kanya. May mga pagkakataon na kailangan pa siya nitong subuan para lang makakain. Hinang-hina siya at sobrang taas ng temperature ng kanyang katawan. Kagaya na lang ngayon. Kakagising niya lang pero mabigat pa rin ang kanyang nararamdaman. Unang sumalubong sa paningin niya ang nag-aalalang mukha ni Rovan. Nakatunghay sa kanya habang hawak nitong kanyang kamay. Rovan, ano yan? Huwag mong sabihin na hindi ka natulog. Hindi niya mapigilan tanong dito. Kapansin-pansin kasi sa mga mata nitong antok eh. Nakailang pagtulog at gising na siya pero ganito palaging nabubungaran niya. Si Rovan nakaupo at nakatunghay sa kanya na para bang wala itong balak na humiga man lang para makapagpahinga din. Okay ka na ba? Kumustang pakiramdam mo? Kung hindi ka pa gumaling, kailangan na siguro kitang dalhin sa ospital. Seryoso nitong wika sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. Ang alam niya, nandito sila sa gitna ng kawalan at malayo ang ospital dito. Hindi naman pwedeng basta na lang nilang lisanin ang isla na hindi sila nakapamasyal. Okay na ako, Rovan. Huwag kang mag-alala. Konting pahinga lang at babalik din ang lakas ko ulit. Pilit ng ngiti sa labi na sagot niya dito. Hindi naman nakaimik si Rovan. Titig na titig lang ito sa kanya na para bang inaarok nito kung anong sinasabi niya. Ayaw mong maniwala? Actually, ayos na ako. I think wala na akong lagnat. Medyo masakit ang katawan ko pero balik na sa normal ang temperature ng aking katawan. Parang gusto ko na ngang magbabad sa jacuzzi eh. Baka kulang lang ako sa ligo kaya nakakaramdam ako ng panghihina ngayon. Nakangiti niyang muling wika. I hope so. Kaya lang hindi ka pa pwedeng maligo. Tinawagan ko si Dr. Davis at sinabi nito sa akin na kailangan mo daw ng full rest. So ibig sabihin hindi ka pwedeng bumangon ng kama at pumunta sa kung saan. Nakangiting sagot nito sa kanya. Well, wala din naman akong balak na pumunta kahit saan eh. Masakit ang katawan ko. Lalo na yung ano ko. Kaya mahirapan talaga ako nito maglakad-lakad kahit saan. At kahit nagustuhin ko man, nakalabi niyang sagot kay Rovan. And I am sorry. Kasalanan ko kung bakit ka nagkakasakit ngayon. Buong pagpapakumbaba naman na sagot ni Rovan sa dalaga. Hindi naman maiwasan ni Mireya na makaramdam ng hiya. Lalo nang maalala niya na magitan sa kanilang dalawa ni Rovan. Nasa ganun silang pag-uusap ni Rovan nang marinig namin ng mahinang katok sa pintuan ng silid. Bukas yan, wika ni Rovan. Dahan-dahan na bumukas ang pintuan ng silid at niluwa ang dalawang kasambahay. May bitbit ang mga to na mga tray na naglalaman ng mga pagkain. Kaagad tuloy silang nakaramdam ng gutom. Bigla niyang naramdaman na para bang nag-alboruto na ang kanyang mga bituka. Excited nang kumain eh. Sure, si Mr. Jonas nga po pala nasa labas pa rin ng villa. Kanina pa po siya pinapaalis ng mga gwardya, pero sadyang matigas ang ulo niya. Gusto niya daw po kayong makausap at gusto niya daw po makita si Ma'am Mireya. Wika ng isa sa kanila pagkatapos nilang mailapag ang mga pagkain sa lamesa. Nagtatanong ang mga matang napatitig siya kay Rovan na noon ay seryosong nakatitig din sa dalawang mga kasambahay. Pakisabi sa mga gwardya na hayaan na nila kung ayaw umalis. Seryoso nitong sagot. Kaagad namang tumango ang mga to at nagmamadali na nagpaalam. Si Jonas, nasa labas? Bakit daw?
Anong kailangan niya at bakit gusto niya tayong makita at makausap? Nagtataka niyang tanong nang silang dalawa na lang ni Rovan ang naiwan dito sa silid. Huwag mo nang pansinin ng lalaking yun. Hindi siya dapat pag-aksayahan ng isip at energy. Seryosong sagot naman ni Rovan sa dalaga. Tama. Hindi dapat pag-aksayahan ang lalaking kagaya ni Jonas na manloloko. Wala sa sariling sagot naman ni Mireya. Hindi naman maiwasan ni Rovan ang magtaka. Ano daw? Manloloko? Tama bang narinig niya mula sa bibig ni Mireya? Rovan, bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? May mali ba sa sinabi ko? Nagtatakang tanong ni Mireya sa kanya. Kaagad namang napailing si Rovan. Pilit niyang inaalisa ang katagang lumabas sa bibig nitong si Mireya kani-kanina lang. Hindi niya alam pero para bang gusto niya na itong pagdudahan. Talaga bang may amnesia ang babaeng to? Paano dito nasabi ni isang manloloko si Jonas kung totoo mang may amnesia to? Hindi kaya malapit na itong makaalala na malapit nang maalala ni Mireya ang lahat-lahat? Sa naisip ni Rovan, hindi niya mapigilan na makaramdam ng matinding pag-aalala. Hanggat maaari, gusto niyang ganito na lang si Mireya, na may amnesia at hindi na maalalang nakaraan, lalo na't ayaw niya na itong bumalik kay Jonas. Kanya ng babaeng to at handa na siyang ipaglaban ito kahit na anong mangyari. Wala na rin kasi siyang pakialam sa pagkakaibigan nilang dalawa ni Jonas Handa niyang talikuran ng lahat-lahat ng iyon, mapasa kanya lang si Mireya habang buhay. Han, kung sakali ba na bumalik ang alaala mo, mapapatawad mo ba ako kung sakaling may mga nagawa kong pagkakamali? Seryoso niyang tanong kay Mireya. Napansin niyang saglit na natigilan si Mireya. Nag-iwas ng tingin at pilit na ngumiti. Ano bang klaseng tanong yan? Siya naaalala ko, wala kang pagkakamali na nagawa sa akin. Kaya bakit naman sasamang loob ko sa iyo, Han? Nakangiti nitong sagot. Pilit naman nang ngumiti si Rovan sa sinabi ni Mireya. Umaasa siya na sana kahit na bumalik ng alaala ni Mireya, mananatili pa rin to sa piling niya. Jonas, umuwi na kaya tayo. Malapit nang gumabi at kailangan mo na ding magpahinga na muna. Wala naman yatang balak na lumabas sila Mireya at Rovan ngayon Pagyayaya ni Leticia kay Jonas. Simula kaninang tanghali hanggang ngayon nandito pa rin sila. Nakaabang sa labas ng gate ng villa at hinihintay ang paglabas nila Rovan at Mireya pero wala pa rin. Halos masunog na sila sa sobrang init ng araw kanina. Mabuti na lang at medyo hapon na ngayon at hindi na masyadong mainit ang panahon. Kung bakit ba naman kasi ayaw pang umalis nitong si Jonas, gayong obvious naman na ayaw itong harapin ni Mireya. Dito lang ako. Hindi ako aalis hanggat hindi ko makakausap si Mireya. Seryosong sagot naman ni Jonas sa kanya. Para itong bata na nakasalampak sa damuhan dito mismo sa labas ng villa. Hindi naman maiwasan na makaramdam ng pagkayamot si Leticia. Naiinis na siya. Sobrang nagpapakamartir na siya dito kay Jonas at hindi niya na yata kaya. So, nandito pa rin pala kayo. Mabilis na napatayo si Jonas mula sa pagkakaupo nang bigla na lang dumating si Rovan. Para itong hari na naglalakad palabas ng gate habang walang nababasang kahit na anong emosyon sa mukha. Ano ang ginawa mo? Nasaan si Mireya? Gusto ko na siyang makausap. Seryosong wika ni Jonas. Walang sabi-sabing naglakad to papasok ng gate. Mabilis naman tong hinarang ng mga gwardya. Ayaw ka makausap ni Mireya. Balita ko, kaninang tanghali pa kayo nandito. Bro, dapat in-enjoy nyo ng scenery sa islang ito. Nagiging cooperative naman ako sa nais mo Gusto mong maging malaya, hindi ba? Eto na, malaya ka na. Malaya mo nang gawin lahat ng nais mo kasama si Leticia. Seryosong wika ni Rovan dito. Sinenyasan itong dalawang gwardya na nakaharang na hayaan si Jonas na makapasok. Tumalima naman kaagad ang mga to kaya mabilis na pumasok sa loob si Jonas. Kaagad namang napasunod si Leticia dito. Hindi mapigilan ni Leticia na humanga sa mga nakikita ng kanyang mga mata. Naisip niyang kahit siguro hindi na pala lumabas sila Rovan at Mireya sa lugar na to, mag-e-enjoy pa rin naman pala sila, lalo na't nandito na yata ang lahat-lahat. May malawak na pool, may nakikita din siyang jacuzzi at higit sa lahat, may magandang garden. Lalo tuloy nakaramdam ng inggit si Leticia kay Mireya. Napakaswerte naman ni Mireya para maranasan ng mga ganitong bagay. Pinag-aagawan ng dalawang lalaki na parehong tinitingala ng lipunan. Habang naglalakad sila sa malawak na bakuran, natanaw ni Leticia ang isang babae na nakaupo sa isang
beach bench. Napakaganda nitong tingnan sa suot na maxi summer dress. Nililipad ng mabining simoy ng hangin ng buhok nito. May hawak itong isang tasa talatang nag-e-enjoy sa kung ano man ang iniinom nito. Walang iba kung hindi si Mireya. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng inis. Imagine ang sarap ng buhay ng babaeng to. Samantalang silang dalawa ni Jonas halos matuyo na sa labas sa kakahintay na papasukin lang sila dito sa loob ng villa. Babe! Naputol lang sa malalim na pagmumuni-muni si Leticia nang marinig niyang pagtawag ni Jonas dito ng babe. Dali-dali niyang hinawakan si Jonas sa kamay kaya natigil naman to sa paghakbang at seryoso siyang tinitigan. What? Iyamot nitong tanong sa kanya. Jonas, please. Walang maalala si Mireya kaya sana wag mong ipilit ang gusto mo. Kung gusto mong palagi siyang nakikita, wag na wag mo siyang tawaging babe. Hindi ka niya maalala at baka kung anong isipin niya sa'yo, ni siyang magiging dahilan na baka lalong lumayong loob niya sa'yo. Seryoso niyang wika dito. Umaasa siya na sana makinig sa kanya si Jonas. Mahal niya ito at nagsiselos siya sa tuwing tinatawag nitong babe, si Mireya. Hindi ko na kaya pang magkunwari. Ngayon din, gusto kong makuha si Mireya mula sa mga kamay ni Rovan. Seryosong sagot naman ni Jonas. Pagkatapos sabihin ng katagang yun, dali-dali nitong tinabig ang kamay ni Leticia na nakahawak sa kanya. Nagmamadaling nilapitan si Mireya habang tahimik lang din na nakasunod si Rovan na mahalata na sa mukhang tinitimping galit. Sa isip-isip ni Rovan, wag lang gumawa itong si Jonas ng mga bagay na hindi niya magugustuhan. Kung hindi baka matatapos ang pagkakaibigan nila ngayong hapon na ito. Pinayagan niya itong pumasok dahil na rin sa pakiusap ni Mireya sa kanya kanina. Nang magising kasi to, nagaya ito dito sa bakuran ng villa at napansin nga presensya nila Jonas. Kaya pinakiusapan siya nito na papasukin na lang. Kawawa daw kasi Kaya naman kahit nalabag sa kalooban ni Rovan, no choice siya kung hindi pagbigyan ng hiling nito. Ngayon pa ba siya tatanggi gayong nakuha niya na sa dalagang pagkababae nito? Simula noong naangkin niya si Mireya, ituturing niya itong parang prinsesa sa buhay niya. Ibibigay niya lahat ng nais nito basta manatili lang ito sa tabi niya habang buhay. Babe! Narinig ni Mireya na tawag sa kanya ni Jonas. Naglalakad ito palapit sa kanya kaya hindi niya mapigilan ng marina maipikit ang kanyang mga mata. Gusto niya kasing maramdaman sa sarili niya kung mahal pa ba niya si Jonas. Kasabay ng pagsuko niya sa pagkababae niya kay Rovan ay ang desisyon na wala na talaga silang pag-asa pang dalawa ni Jonas. Tapos na ang kabanata ng kanilang relasyon, kaya dapat lang na tumigil na sila. Nagloko to. Matagal siyang niloko nito sa pamamagitan ni Leticia at iisipin na lang niya na quits na sila ngayon dahil nagawa niya na ding makipag-sex pa kay Rovan. Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Mireya at kunwari gulat na napatitig kay Jonas. Tuluyan na itong nakalapit sa kanya. Samantalang si Rovan naman ay kaagad na tumayo sa tabi niya na para bang handa siyang protektahan nito sa lahat ng oras. Samantalang si Leticia naman ay tumayo sa likuran ni Jonas. Makikita ang matalim nitong mga mata na nakatitig sa kanya. Jonas, ako bang tinatawag mong babe? Kunwaring puno ng pagtatakang tanong niya kay Jonas. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, binalingan niya ng tingin sa Rovan. Han, ano to? Prank ba to? Kung isa man itong biro, hindi nakakatuwa. Bigkas niya takmang tatayo sana siya pero muli ding napaupo nang maramdaman niyang pagkirot ng kanyang pagkababae. Kaagad naman din siyang nahawakan ni Rovan. Bro, not appropriate kung tawagin mong babe ang nobya ko. Sabat naman kagad ni Rovan. Inakbayan pa niya si Mireya na siyang naging dahilan kaya nahawi ang ilang hibla ng buhok nito at lumitaw sa leeg nito na puno ng kiss mark. Kaagad naman nalaki ang mga mata ni Jonas sa gulat kasabay ng puot na bumalot sa buo niyang pagkatao. Galit niyang tinitigan si Rovan sabay duro. Anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo kay Mireya? Galit nitong sigaw. Mabilis naman itong nilapitan ni Leticia para awatin. Pero tinabig lang ito ni Jonas. Galit nilapitan si Rovan at malakas na itinulak. Itinuring kitang kaibigan ko, Rovan. Ipinagkatiwala ko siya sa'yo, pero hindi ko akalain na bantay sa lakay ka pala. Sinira mo tiwala ko. Galit na sigaw ni Jonas na siyang naging dahilan, kaya mabilis na ding napatayo si Mireya mula sa pagkakaupo. Iniinda niyang pananakit ng kanyang pagkababae,
Pero hindi naman pwedeng basta na lang siyang magsawalang kibo. Galit niyang hinarap si Jonas at pinigyan ng malakas na sampal sa pisngi nito. Ano bang problema mo, ha? Anong ginawa sa'yo ni Rovan para magalit ka sa kanya ng ganyan? At saka ano ba? Hindi ka pa ba sawa sa kakatawag sa akin ng babe? Oo, nawalan ako ng alaala. Pero kung talagang nobyo kita, bakit hindi kita maramdaman sa puso ko? Galit niyang sigaw dito. Napansin niyang natigilan si Jonas. Gulat na napatitig sa kanya kaya muling kinuha ng pagkakataong yun ni Mireya para magsalita ulit. Si Leticia ang nobya mo. Pero bakit pa palagi mo nalang pinipesta ang relasyon naming dalawa ni Rovan? Pinayagan niya kayo na sumama dito para magbakasyon at hindi para guluhin kami. Muli niyang sambit. Pagkatapos niyang sabihin ng katagang yun, tinitigan niya din si Leticia. Binigyan ng peking ngiti sa labi bago siya nagsalita. Leticia, maganda ka eh. Next time, huwag kang pumayag na harap-harapan kang nilolokong ng nobyo mong si Jonas. Magkaroon ka rin naman sana ng kahit na konting pagpapahalaga sa sarili mo. Seryoso niyang wika dito. Hindi naman nakapagsalita si Leticia. Tinamaan din kasi siya sa sinabi ni Mireya. Babe, ano ba? Talaga bang nawalan ka ng alaala? Hindi na yata ako maniniwala na nawalan ka ng alaala dahil feeling ko galit ka lang sa akin eh. Muling wika ni Jonas. Hindi naman mapigilan na mapaismid ni Mireya sabay iling. Wala akong maalala. Hindi ka kilala ng puso ko kaya tumigil ka na, Jonas. Seryosong sagot niya. Pagkatapos sabihin ng katagang yun, lumapit na siya kay Rovan at buong paglalambing na kumapit siya sa braso nito. Han, pagod na ako. Gusto ko nang bumalik ng kwarto. Nakangiti niyang bigkas. Nakuha naman ni Rovan kung ano man ang ibig sabihin ni Mireya, kaya nakangiti itong tumango. Bubuhatin na kita, Han. Alam kong hanggang ngayon hindi pa rin okay ang pakiramdam mo. Nakangiti namang sagot ni Rovan at sa mismong harap ni Jonas. Walang sabi-sabing basta niyang binuhat si Mireya. Naikuyom na lang ni Jonas ang kamao habang pigil niya sarili niya na sumigaw dahil sa galit. Parang gusto niya tuloy questionin ang sarili niya. Gaano ba kalaki ang kasalanan niya para parusahan siya ng tadhana ng ganito? Sa nakikita niya kasi ngayon, unti-unti nang nawawala sa kanyang babaeng iniibig niya ng buong puso. Kung gusto mo magstay dito, dito ka lang. Babalik na ako ng rest house, Sir Jonas. Wala sa sariling napatitig si Jonas kay Leticia. Nang bigla itong nagsalita. Matiim niya itong tinitigan at sa hindi malamang dahilan. Bigla din siyang nakaramdam ng awa dito. Lalo nang mapansin niyang lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Hindi mo ko mahal, di ba? Wala kang gusto sa akin at kaya ka lang pumayag na manatili sa tabi ko. Dahil nag-e-enjoy ka rin sa ginagawa natin. Seryoso niyang tanong kay Leticia. Walang pag-aalinlangan na kagad naman tumango si Leticia. Nag-iwas ang tingin kay Jonas at nagmamadali ng naglakad paalis.